Katulad ng kanyang ama, inihayag ni Vice President Sara Duterte na mismong ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpaabot umano ng babala sa publiko tungkol sa planong charter change o cha-cha ng administrasyon. Ayon sa Vice Presidente, ang muling pagbuhay sa usapin ng pag-imiende sa konstitusyon ay isang paraan umano upang manatili sa kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi na bumaba sa kanyang pwesto. Sinabi umano ng dating Pangulo ayon sa paglalahad ni VP Sara, Pilipinas mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Habang buhay na hindi na makakaupo sa pwesto si VP Sara Duterte, yan ang nais ng House panel. Isinapubliko na ng Kamara ang ulat ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kasama ang resolusyon at articles of impeachment. Pinangunahan ni Justice Panel Chairperson Jervel Luistro ang Committee Report No. 261 na nilagdaan ng humigit kumulang 50 mambabatas, kabilang sa mga lumagda ang ilang House leaders, mga miyembro ng Makabayan Bloc, at mga kongresistang sumuporta sa impeachment complaint. Sa 73 pahinang ulat, inirekomenda ng komite na mapatalsik sa pwesto si Duterte at tuluyang pagbawalan na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno habang buhay kapag napatunayang guilty sa impeachment trial. Ayon sa resolusyon, hinihiling ng House panel sa Senado na ideklarang guilty ang Vice Presidente sa mga articles of impeachment, alisin siya sa pwesto, at patawan ng perpetual disqualification sa paghawak ng public office, nakasaad din na maaari siyang managot sa ilalim ng umiiral na mga batas. Iginiit ng House Committee on Justice na may sapat umanong basehan upang iugnay si Duterte sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, at iba pang mabibigat na paglabag. Kabilang sa mga binanggit sa report ang umano'y maling paggamit ng 612.5 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, hindi may paliwanag na yaman, kakulangan umano sa tamang pagdedeklara ng ari-arian sa SALN, at kabigwang mag-divest ng business interests habang nasa panunungkulan. Nabanggit din sa articles of impeachment ang umano'y pagbibigay ng cash gift sa ilang opisyal ng DepEd at mga alegasyong may kaugnayan sa banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal. Isa lamang sa mga articles of impeachment ang kinakailangang mapatunayang totoo upang mahatulan at mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Kayo po, sang-ayon ba kayo si Marcos Jr. pa rin sa 2028? At ang administrasyon na ang gumalaw, wala ng constitution, wala nang batas, puro na lang pang-aabuso, nanakot at dahas. Nga, pinipili ang administrasyon na kunin si Senator Bato de la Rosa. So what we are seeing now is administration using all government resources to demolish political opposition. Pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya.